magandang araw mga kaantabay. Ngayon, itong kakasa natin ngayon gamit ay isa sa gagamitin natin ngayon sa gamutan ngayong 2025. Ano? Ito yung kahoy ng Santa Catalina na isa din sa pinakamatigas. At ito, nabutasan na natin siya. Isa rin ito sa gagamitin natin. At ito yung mga sangkap natin na gagamitin natin mga kantabay. Isa dyan, itong tinatawag natin na dignum. Ito sa mga gagamitin natin. At meron tayong tinatawag na bulalakaw. Sa madaling sabi, kilala sa bato na kinakalawang. Pero bakal siya. Dumidikit yan sa magnet mga kaantabay. Isa sa pinakamahusay at subukan natin pagdating sa lakas ito. Maganda yan. At ito naman, sa pinakamaganda sa lahat na natin ay yung santuara natin. Yan yung santuara natin na ihahalo natin at ilalagay natin dito sa ating tinatawag natin na pang-ipit. Ito, ang function nito pag gawa na natin ay napakaganda. Makikita nyo ito na aking gagamitin sa ating gamutan at yung gagamutin natin ay i-schedule natin. Pakita ko sa inyo kung paano ito gumana. Itong gamit na ito na bagong gawa natin. Ngayon, pakita ko sa inyo yung ibang pinagkunan natin. Ito mga kantabay. Yan yung sinasabi kong bato na kinakalawang. Pero, yan ay bulalakaw. Ayan tunog bakal, tapos mukhang bato. Pero, bulalakaw yung mga kantabay. Ito nga yung Ito ay binahagi sa atin ng ating kaibigan. Ayan ito yung magkikita niya. Napakaganda niya mga kantabay. At ito rin yung tatawag natin na kahoy na naging bato. Sinasabi nilang dignum ba? Kahoy. Ito, pinagkaba nito ay itong isa na nandito, pero isa lang yung pinagdaanan yung nila. Ito ay may itim. Ito ay kabiyak lang doon kasama nila. Ito ay isang nangangamoy pulbura ito. Pero wala yung pulbura mga kaantabay. Ngayon, gagawin natin, ikakasa natin dito. Dito sa pang-ipit natin na gagawin. At itong gagawin na ito na yung gagamitin natin ngayong 2025. Yung bagong kasa at yung unang-unang magkukulam na makuhuli niya. At titingnan natin yung resulta. Ngayon, uunahin natin yung tinatawag natin na kilalang kilala sa tawag na santuara o batoara. Isa sa pinakamaganda at pang-cleansing ng gamit. Unahin natin siya. Maglagay tayo ng kaunting pulbos dito. At pinulbos na natin para magkasya po yung tinatawag natin na pagkakasa. Kaunti na muna linagay ko mga kantabay para magkasya lahat. At sinunod natin to kahoy na naging bato. Itong may pulbura. Kaunti lang naman natin ilalagay natin mga kantabay para magkasya rin sila. At isunod natin yung tinatawag natin na bulalakaw. Ikasa natin. Yung medyo maliit lang. Simple lang. Simple lang yung gawa natin mga kantabay. Nangiharang natin dito
para mas maganda itong Santo Hara, no? Ito yung harang natin dito. Okay, push compress lang natin. Kung meron kayong pandikit, lagyan nyo lang dito ang pandikit para yung karga natin ay hindi matapon, no? So ayan. So yan, nalagyan na natin mga kaantabay. So yan. So ngayon, ito kaya may ano siya dyan, kulay itim. Iinitin natin itong mga kantabay para mag-connect yung kinarga natin dito. Para yung yung moist nito nitong Santa Catalina na kahoy ay mapausukan itong nandito sa loob natin na mga kinarga natin. So yan po yung natin, yung target natin, no? So tara at lang natin siya. Iinitin natin siya. At ito mga kantabay, so kuha tayo ng bitin kung meron kayo. Kung wala, okay lang. Ito yung pagkakasa natin ngayon. At ipasandal natin dito. Pasandal natin ito. Medyo natatapon lang mga kantabay. So dapat mausukan ito. Pasandal natin dito. Para mas maganda. Ayan. So dasog-dasog natin yung camera natin. Pinasandal natin para di masunog yung likodan. Ayan mga katabay. Lang natin siya. I-counting lang baka masunog din tansya nilang medyo siya ng mga katabay. Pwede din dito sa mga kung wala kayong tatansyahin nilang mga katabay para hindi siya masunog. No. Para yan kung nakikita niyo yung sa dulo nagmo-moist na siya para ma-connect natin sila sa bawat isa. Nakukulitin na siya mga kantabay. So yan yung pamamaraan natin para mag-connect sila. So gagamitin yan kahit walang dasal yan mga kantabay. Gagana yan. So itong ito medyo mainit pa. Dito naman gagana yung mga kantabay. Kahit idikit mo lang yung pinagwalutan mo yung yung pandikit yung para hindi mo na ito ilagay sa paa. Gagawin mga kantabay, magrolyo ka ng papel na malinis na ito hindi pa nagamit. Tapos idikit mo lang siya dyan. Tapos ng 3 segundo, dikit mo dyan. Tapos saka mo lang iikot. Yun. Kahit walang ihipan mo lang ng 3 beses. Pwede na yun mga kantabay. May visa na yun. So, unti-unti lang yan. Lang natin. Natantayin lang natin para di masunog mga kantabay. Yan. Medyo palamig-lamigin natin. Para kasi, iniinitan natin para kung meron pa yan ng mga nakakarga doon na hindi pa natin alam para sila ma-cleansing na tinatawag natin na Santo Hara. Ito, nakita yung Santo Hara dito sa taas mga kantabay. Ayan. Tinti na lang mga kantabay. Medyo, kasi pag tinagalan natin siya dyan, masusunog ng ating pangipit. Ayan. Musok-usok na. Titingnan natin kung may uling yan mga kantabay. Unti-unti lang. Ito na lang. Yan. Dadampi-dampian lang natin ng mga kantabay para siya. Yan. Medyo tuyo-tuyo na kasi yung ginamit natin mga kantabay na na kahoy ng Santa Catalina. So kaya yung yan.
Kaya nagtatanong naman yung iba dyan mga kantabay, kung ano-ano na lang naiisip, mga kantabay. Hindi naman po sa kung ano na naiisip. Ito yung ating pamamaraan na bago na pwede nating gawin, pangtulong sa ating mga nangangailangan ng tulong sa spiritual, yung mga naniniwala lang mga kantabay, Hindi natin pinipilit yung hindi naniniwala. So, yan. So, mga naniniwala po, pwede po kayo dito sa channel ko. So, ayan mga kantabay. So, lagyan na lang natin yan. So, wala na siyang uling. Ayan walang uling siya. So, pwede na siyang panggipit. At ilalagay natin to para mas malakas. Ito na siya. Mga kantabay. So, ngayon, tapos na natin siyang kasi may santuario naman sa loob. Pelta mamaya. Ayusin ba natin? Para mas lalo siyang makargahan ng natural, mayroon ako nito. Yung pyramid. So ngayon, gagawin natin, ilalagay natin siya para normal or kalikasan talaga yung magkarga sa kanya. Yan. So sa 3 araw, ganyan yung gagawin natin mga kantabay para maging maayos at pinakamalakas at walang orasyon. Yan yung parang na ginagawa pag mga bagong gamit mga kantabay. Yan yung ginagawa natin. Yung mga sinauna, yung mga nakakaalam. Ganun yung ginagawa nila. So ngayon, susubukan natin kung gaano talaga ito kalakas. At binahagi ko sa inyo mga kantabay yung ating alaman na ito upang makadiscover din yung iba paano yung pamamaraan nilang gagamitin at hindi sila ma-stuck sa kaalaman nila. Si mga sinauna po ito na pamamaraan at ngayon ay binabasa natin yan sa ating libro. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga kantabay, please subscribe, like, and share. At pakit na rin po ng notification bell para lagi po tayong updated sa mga video natin na ina-upload. Don't skip ads po at malaking tulong po yun sa ating YouTube channel. Paki-share, like, and share na lang pa. Maraming salamat mga katabay at God bless po. Lagi po magdasal pang maging maligtas po tayo sa anuman na panganib at mga sakit. God bless po at maraming salamat.